Router ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga po sa ating lahat, mga mahal kong ka-HNT. Maligayang pakikinig sa panibagong umaga po ng pag-asa at pananampalataya po dito sa hardin
ng panalangin. Bago po natin buksan ang ating mga puso sa salita ng Diyos ngayong umaga, maikling reflection lang naman yung ating ginagawa, no? Huminga muna tayo ng malalim, ano, at tingnan natin yung ating kapaligiran ngayon at simulan na nating pasalamatan ng Diyos dahil panibagong araw na naman ito ng kanyang biyaya sa ating mga buhay. Kaya nga sabay-sabay po nating sabihin, laging tandaan ka HNP, every gising is a blessing. Ngayong umaga, nasa day 27 na tayo ng ating devotional series. At ang temang pag-uusapan o pagbubulay-bulayan natin ngayon ay pagbabahagi ng iyong kwento. Pagbabahagi ng iyong kwento. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 5, talatang 19, ito po ang ating pagbabatayan ngayong umaga. Sabi po rito, ngunit hindi siya pinayagan ni Jesus. Sa halip ay sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan. Ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo at kung paano kanya kinahabagan. Sa English Standard Version, Mark chapter 5 verse 19, tingnan din po natin. And he did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. Tingnan natin sandali yung context o background nitong ating talatang binasa, no, para mas lalo nating ma-appreciate. Bago po mangyari yung mga kaganapan dito sa ating binasa, si Jesus ay tumawid po sa kabilang ibayo ng lawa papunta po sa lupain ng mga Geraseno. At doon ay sinalubong nga siya ng isang lalaking pinamamahayan po ng napakaraming masasamang espiritu o demonyo o demon possessed itong taong ito. Now, nakatira to sa libingan at ginagapos siya ng kadena, no? Sa tindi ng kanyang pagwawala siguro. Pero napapatid niya, no? At gabit araw ay nagsisisigaw at sinasaktan niya ang sarili gamit ang mga bato. So, dahil doon nakabukod lang siya at hiwalay siya sa lipunan, walang makapagpaamo sa kanya o kaya ay sigurado akong takot yung marami sa kanya. Ano? Ngunit nang makatagpo nga niya si Jesus, pinalayas ni Jesus ang mga demonyo at pinaalis ang mga ito papunta sa kawan ng mga baboy. So, yun yung kwento. Ang lalaking dating possessed, no, ng demonyo at takot ang lahat, bigla na lamang nilang nakitang nakaupo, nakadamit, at nasa katinoan na ng pag-iisip. Hallelujah, di ba? Purihin ang Panginoon sa kanyang ginawa sa taong ito. Now, nang sasakay na si Jesus sa bangka para umalis,
nakiusap yung lalaki. Sabi ng tao, Panginoon, isama mo na ako. Yan. Di ba? Gusto niyang sumama kay Jesus bilang alagad na, na sumusunod kung saan naroon ang Panginoon. Pero ano ang sagot ng Panginoon? Sabi ng Panginoong Jesus, umuwi ka sa iyong pamilya. Balik ka doon sa pamilya mo. Ibalita mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Wow. No? Ka-HNP, ano bang ibig sabihin nito para sa atin ngayong umaga? Well, ang buhay mo at ang karanasan mo, maganda man ang kwento ng buhay mo o napakasakit, kahit na sabihin mo na ang tindi ng problemang pinagdaanan mo dati o pinagdadaanan mo pa ngayon, grabe ang sakit, ang karamdaman, no, lahat na pinagsama-sama na. Pero sa biyaya ng Diyos, nagtitiwala ka pa rin, narito ka, lumalapit sa Panginoon, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Tanda mo itong aking sasabihin, yan ay isang malakas na patotoo o testimony, kwento na makapagbibigay ng lakas. Hindi ka lang iniligtas ng Diyos para lang maging ligtas ka. No? Iniligtas ka niya para maging ilaw at saksi ka sa iba. Ikukuwento mo sa iba ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin. No? Ang kwento ng buhay mo ay hindi lang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung paano kumilos ang Diyos sa iyo. Kaya nga yung kwento mo ay may kwenta. No? Kasi kumilos ang Diyos. Di ba? Ang Diyos ang sentro ng mga nangyayari o nangyari sa buhay mo. Kaya pag nagkwento ka ay may kwenta. Dapat pakinggan, ibig sabihin. Oo, kasi kung wala namang pagkilos ang Diyos, kahit anong kwento mo, wala pa rin kwenta. Di po ba? So yung nakaraan na puno ng sugat at pagkakamali ay pwedeng gamitin ng Diyos para maging susi sa pagpapalaya ng ibang tao na nakakaranas din ng dilim sa kanilang buhay. Gagamitin ka ng Diyos. Huwag kang mahihiya sa kwento ng buhay mo. Naalala ko po tuloy yung isang kaibigan na, well, itago natin sa pangalang Cardo, si Mang Cardo. Dati po siyang nalulong sa masasamang bisyo at matagal na panahon niyang napabayaan po ang kanyang pamilya. Dumating sa point na nawala po ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at mga anak. Well, lugmok na lugmok si Mang Carlo, puno ng pagsisisi at kahihiyan sa buhay. Pakiramdam niya, wala na siyang kwentang tao. No, yung kwento ng buhay niya, walang kwenta. Pero sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya, nakilala niya ang Panginoong Hesus. Dahan-dahan, binago ng Diyos ang puso ni Mang Carlo. No? Naintindihan niya na kahit anong kasalanan ang nagawa niya, binayaran na yun ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nung ialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, naging malinaw sa kanya yon. Naintindihan niya na wala na siyang dapat bayaran. Bayad na yung kanyang mga kasalanan. At si Jesus ang ating naging tagapagligtas. At nagsimula siyang humingi ng tawad sa Panginoon, nagbagong buhay, at unti-unting naibalik ng Panginoon ang saya sa kanyang pamilya. Isang araw, may nakatagpo si Mang Carlo na isang nakababatang kapitbahay. Nakita niyang umiiyak ito sa kanto, desperado dahil lugmok din sa bisyo at nasisira na rin ang pamilya. Now, pumasok sa isip ni Mang Carlo na wag na lang siyang makialam o manghimasok dahil nakakahiya ang kanyang nakaraan. Pero pinakinggan din po niya yung bulong ng banal na Espiritu. Alam niyo, kakausapin ka talaga ng Panginoon sa ganyan mga sitwasyon. O katulad nung kung paano tayo kinakausap ng Panginoon ngayong umaga. So nilapitan niya po yung binata, tinapik niya sa balikat at sinabi niya, "Iho, kilala mo ba ako dati?"
mas malala ako sa'yo. Akala ko rin wala na akong pag-asa. Pero binago ako ni Jesus. Alam niyo, dahil sa simpleng pagbabahagi lang ni Mang Cardo ng kanyang kwento, ng kanyang mga sugat, at kung paano siya binago ng Diyos, nagkaroon ng pag-asa ang binatang iyon. Ngayon, pati ang binatang iyon ay nagbagong buhay na rin. Praise the Lord, no? Nagbabago ang buhay natin kung si Jesus ay ating makikilala at iimbitahan natin siya sa ating buhay, no? Mananampalataya tayo na talagang yung ginawa niya sa krus, hindi baliwala yon. Para sa atin yon, tayo ay masama, tayo ay makasalanan, lahat tayo. Pero kaya nga kung sasampalataya ka sa Kanya, ikaw ay maliligtas at kung magiging Panginoon mo siya ng iyong buhay, babaguhin niya talaga ang takbo ng buhay mo. Nakikita niyo po ba yon mga ka-HNP? Ang kwento ng iyong buhay ay may kapangyarihang magpalaya at magbigay ng pag-asa sa iba. Kaya siguro ang aking challenge sa inyo ngayong umaga, huwag mong itago ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong ikahiya, no, ang iyong pinagdaanan o pinagdadaanan mo pa ngayon. Pwede na yan. Kahit nga sabihin mo na nahihirapan ka ngayon, may karamdaman, pero sa lakas ng iyong pagtitiwala sa Diyos, hindi ka bumibitaw. Nagpapatuloy ka sa buhay. Pwede mo nang ibahagi yan. Mabibigyan ng karangalan ng Diyos sa kwentong yan ng iyong buhay. At syempre, kung minsan kasi pagkatapos na no, saka lang tayo, wala namang problema doon. Tayo ay nagpapasalamat, nagpapatotoo, agad-agad na pupunta tayo sa harapan ng church. Pero alam nyo, magandang makita na kahit ano pa yung nararanasan mo ngayon, kabiguan o ano bang problema, napakabigat. Pero maririnig ng tao sa iyo ay purihin pa rin ang Diyos dahil buhay ako, may pagkakataon pa rin. At nagpapatuloy ako nagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Higit siyang marunong sa ating lahat. Alam niya kung anong nangyayari sa ating buhay. At kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan, kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Alam niyo, baka may kaibigan po kayo o may kamag-anak kayo o office mate na kasalukuyang nasa gitna rin ng pagsubok na pinagdadaanan mo rin ngayon o pinagdaanan mo na noon. Naku, lumapit ka sa kanila ngayong araw. Gagamitin ka ng Diyos. Ibahagi mo kung paano ka itinatawid o itinawid ng Panginoon sa kalagayan mo ngayon. You know, a single word of testimony can set someone free today. No? Yun po yung isang bagay na nakikita natin, no, dito sa sinabi ng Panginoon sa lalaking ito sa ating teksto. Nawa ay ganun din naman yung maging response natin ngayong araw. No? Gagamitin ka ng Diyos, maging masunurin ka lamang sa sinasabi ng Panginoon. Baka may mga tao dyan sa iyong paligid na kailangan nilang marinig ang kwento ng iyong buhay. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat. Pero pinili mo akong pagtiwalaan, O Diyos, sa mga gawain mo. Ako'y ginamit sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita.
Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Bago po tayo manalangin, nais ko lamang humingi ng tulong sa inyo, mga kaibigan nating nakikinig sa radyo at sa ating live stream sa FB. Kailangan po namin ang tulong mo sa pagsagot ng ating listeners survey. 2 minuto lang naman po natin gagawin. I-click nyo lang po ang link kung kayo ay nasa live stream o sa aming FB page. Kung nakikinig po kayo sa radyo, pwede nyo pong bisitahin ang aming FB page. I-click nyo ang link o kaya ay scan nyo yung QR code at sagutan nyo na po yung aming survey. Matutulungan nyo po kami rito para mas lalo nating mapaayos o mapaganda pa ang ating mga programa dito po sa 1116 DXAS. Click the link at simulan nyo pong sumagot. Maraming salamat po. At ngayon naman, sama-sama na po tayong lumapit sa Panginoon at tayo manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal po naming Ama na nasa langit, lumalapit po kaming muli sa iyong harapan ngayon upang ipagkatiwala naman at idalangin namin yung aming mga kabataan sa aming bansang Pilipinas. Ikaw po yung nakakaalam ng bawat pangarap, kasiglahan at maging ang mga lihim na problema o pagsubok na pinagdaanan o pinagdadaanan ng bawat isa po sa kanila. Pinapanalangin po namin ang kanilang karunungan at gabay niyo po sa kanilang buhay. Sa gitna po ng makabagong panahon ngayon at mabilis na pagbabago ng mundo, pagkalooban niyo po sila ng talino
upang masuri nila o makilatis kung ano ang tama sa mali. Gabayan niyo po yung kanilang mga isip at puso na maging bukas sa katotohanan, edukasyon, at mga mabubuting aral na mag-aakay po sa kanila sa magandang kinabukasan. Pinapanalangin po namin na magkaroon silang muli ng interes sa iyong mga salita. At ganoon din naman ang kanilang proteksyon. Ilayo niyo po sila sa anumang mga masasamang impluensya, sa kapahamakan, sa mga bisyo, at doon sa kawalan ng pag-asa o depresyon. Sa mga sandali pong nakakaramdam nga sila ng pagod, takot, o kalungkutan, no? Dahil marami ay nag-iisip na walang nagbibigay ng panahon sa kanila. Ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa at mayroon silang Diyos na laging nakatutok at nagmamahal po sa kanila. Dalangin po namin ang kanilang pagmamahal sa aming bayan, naway mag-alab po sa kanilang mga puso ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino na may malasakit sa kapwa, matapat, at handang maglingkod para po sa ikabubuti ng lipunan. Gawin niyo po silang mga instrumento ng kapayapaan, pagbabago, at pag-asa sa aming bansa. Pagpalain niyo rin po ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga guro sa eskwelahan, at yung mga leader na humuhubog po sa kanila sa simbahan upang maging mabubuting ehemplo po ang lahat ng mga ito sa mga kabataan sa kanilang pagmamahal, kabutihan. Tinataas ko rin ang aming mga kaibigan ngayong umaga, si Ate Baby sa kanyang karamdaman sa balikat at tuhod, ang kanyang apo, si Anwil, si Margox Jade, at dalangin namin ang buong pamilyang Adriano. Salamat din sa iyong pag-iingat kay Bel Straniero na naroon po sa Macau at si Arnel Palencia na nasa Taiwan. Patuloy niyo po silang katagpuin sa mga oras pong ito. Idinadalangin ko rin ang ilan sa aming mga kasama ngayon, si Tideng Manundayaw, pagpalain niyo po siya, si Evelyn Negrito, salamat sa kanyang buhay at pamilya. Pagpalain niyo po ang Bonyog family, patuloy na kalakasan, ipagkakalob mo kay Ma'am Agnes, si Nanay Vicenta Tolentino sa kanyang karamdaman, ikaw ang Diyos nakakatagpo sa kanya. Sa lahat po ng aming mga kasama ngayon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Dinggin mo ang aming mga dalangin at ang lahat ng ito ay aming itinataas at dinadalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kagalangan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari niyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang harding,
sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng Paano nga ba naipapasa ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari ring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman